But of course, bago po tayo dumako sa ating mga issue at mga balita, ito po muna ang ating food for the soul and food for the spirit. May isang monghe na nagpasyang magnilay ng mag-isa. Lumayo siya sa kanilang monasteryo, sumakay sa isang bangka at pumunta sa gitna ng lawa. Doon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang magnilay. Makalipas ang ilang oras ng katahimikan, bigla niyang naramdaman na may isang bangkang bumangga sa kanyang sinasakyan. Kahit nakapikit pa rin ang kanyang mga mata, naramdaman niyang unti-unting umaakyat ang galit sa kanyang dibdib. Nang imulat na ang kanyang mga mata, handa na siyang sigawan ng bangkero na gumambala sa kanyang pagninilay. Ngunit pagtingin niya, wala palang tao sa bangka. Isa lamang itong bakanteng bangka na inanod ng tubig. Sa sandaling iyon, may napagtanto ang monghe. Naunawaan niyang ang galit ay hindi nagmumula sa ibang tao. Nasa loob na pala niya ito. Kailangan lamang ng isang pangyayari o tao upang lumabas ito. Mula noon, sa tuwing may mga taong nakakainis o nakakapagpagalit sa kanya, naaalala po niya ang bakanteng bangka at sinasabi niya sa kanyang sarili, ang taong ito ay parang isang bakanteng bangka lamang. Ang galit ay nasa loob ko. Nasa akin ang pagpili kung paano ako tutugon. Ano po ang aral ang nais pong iparating sa atin ng kwento natin ngayong Wednesday morning? Ito po mga kanyusik ay paalala po sa atin na hindi po natin makokontrol yung ginagawa po ng ibang tao. Pero kaya po nating kontrolin kung paano po tayo magre-react sa mga tao sa paligid natin. May mga pagkakataong masasaktan tayo, maiinis, mapoprovoke dahil po sa kanilang mga kilos. Pero ang isang bagay na palagi po nating kayang kontrolin ay kung paano po tayo tutugon sa bawat sitwasyon. Sana mga kanyusik, kahit sa mga nakakainis na bagay, mas piliin po pa rin po nating maging mahinahon at maging kalmado. Kasi po madalas kapag pinapangunahan po tayo ng ating emosyon, lalo na ng galit, hindi na po tayo nakakapag-isip ng maayos. Nakakapagbitiw pa tayo minsan ng masasakit na salita na kahit na humupa na yung galit, mahirap nang bawiin kasi nasabi mo na, nakasakit ka na ng ibang tao. Minsan din mga kanyusik, yung sobrang init ng ulo, yan din po yung nagdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya mahalagang inuuna po natin, mas inuuna natin yung umunawa kaysa magpatangay agad sa ating emosyon. Mas piliin po nating makinig kaysa makipagtalo. Lagi rin po nating ipagdarasal sa Panginoon mga kanyusik na pahabain niya pa palagi ang ating pisi. Kasi talaga mga kanyusik, hindi mawawala yung mga nakakainis na bagay, mga nakakainis na pangyayari sa ating paligid. Pero lagi po nating ipagdarasal sa Panginoon na dagdagan pa po niya ang ating pasensya, palawakin pa ang ating pag-unawa. Sabi nga po mga kanyusik sa Proverbs chapter 16 verse 32, better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Wednesday.